kayo kung ano ang tunay na nangyari. Ayan, ilabas. Magdo-drawing tayo, ha? First time to, magdo-drawing. Pangit po ang sulat ko, pagpasensyaan nyo na. Pag nagreklamo kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Ha? Eto, sisimulan natin. Saan ba nagsisimula ang budget? Dito natin ilagay yan. Shh, bakit mo na? Dali. Shh, buray natin yan. Okay. Ito na. Saan ba nagsisimula ang budget? Dito. OP o Presidente, Office of the President, nag-uusap sila ng Department of Budget Management, DBM. Diyan nagsisimula ang budget. Inaayos nila yan. Usap sila. Mr. President, ganito kailangan ng departamento ito. Mr. President, ganito. Usap sila dyan. Okay? After nyan, okay? Dadalin ngayon yan sa legislative branch. Sila po ang mag-check. Sino po yun? Sila po ay ang senador. Pupunta yan dyan. Yan natin. Pupunta yan sa Senate at House. Ibig sabihin, House of Representative, Senate and House. Diyan pupunta yan. Okay? Ngayon, pag pinag-uusapan nila, yan yung pinag-aaksayan ng sobrang tagal. Anong responsibility nila? Busisiin ang bawat departamento kung, nagamit nyo ba? Saan nyo ba ginamit? Ganito. Bawal pong magdagdag itong mga senador at mga house, itong mga congressman natin. Bawal po silang magdagdag, pakialaman ng budget. The only thing they can do, sasabihin nila, ganito yan. Hindi pwede ito kasi ganyan, ito yan. Dahil mali ang paggamit nyo, hindi maganda yung paggamit nyo, ganito. Pag-uusapan nila yan. Hindi po sila pwede magdagdag dyan. Ibig sabihin, gusto namin ng dagdagan tong budget nato. Dadagdagan namin yung budget. Hindi po pwede. Okay. After ng Senate, separate po yan Senate and House. Separate na gagawin nila yan. Magsasama sila ngayon. Pagsama niyan, ganun yan. Magsasama yan. Sa tinatawag na BICAM. Ibig sabihin yan, BICAM is dalawang house. Ibig sabihin, dalawa. Yung lower house at saka yung Senate. Pagsasama sila, yan yung pumipila-pila sila, mahaba silang ganun para silang, alam mo yun sa mga parliamentary ganun, mag-uusap sila, ito, ganito na pag-usapan, bla 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 bla, ganyan. Pagkatapos niyan, pupunta ngayon sila doon sa small committee ng BICAM. Sino ho yun? Yun na. Ayan na, nagsisimula ng himala. So pagkatapos pag-usapan na sobrang tagal-tagal, sandali, magulo to. Ayusin natin para hindi Ayusin muna natin. Ayan. Sorry naman. Ayan. Kasi hindi po talaga ako marunong masyadong dito yan, So, Senate at saka House. HOR nalagay natin. House of Representative. After nyan, pangit mo talaga magsulat. BICAM. Di ba? Pagkatapos ng BICAM, pupunta yan dun sa apat. Sino yung apat na yan? Yung pinakita natin kanina. Si Speaker, yung kanyang finance na si Zaldico, si Grace Po, finance ng Senate, at saka ng yung Senate President. Sila ho yan. Yung apat na yan. So mula dito, sa taas, nagsisimula, Office of the President, Senate, pinag-uusapan ng matinding malupit na malupit yan. Ganun katindi yan. Akala mo mga seryoso. Ayusin natin yan. Pero, ang nagdi-decide din ay itong small committee na to, small committee na yan. Yung apat. Yan lang din di mo magdi-decide. Sa katunayan, sinabi nga ni VP Sara Duterte, ang nagdi-decide laang yan ay walang iba kung hindi si Romualdez at si Zaldico. Yan yung sinasabi niya. Bakit pa natin pag-uusapan to? Di ba, nung humarap siya? Bakit ba tayo magtatanungan dito? Kayo rin naman magdidesisyon. Tama si VP Sara dun. Isipin mo,
dito sa Senate and House. Dito. Yan. Yan, Senate and House. Patatawag nila lahat ng departamento. Kakausapin lahat ng USEC, Secretary, ASIC. Ano ba ginagawa mo niya, budget mo? Kaganyan-ganyan sila. Naalala ko, iniipit nila ang PCO noon dahil kay Mocha. Bubula mga bibig niya, mga animal na yan. Tapos, babaguhin din naman yan ng BICAM, yung mas maliit na grupo, I think more or less, less than 10 yan eh. 10 from Senate, dito sa BICAM, 10 from House of Representatives. Tapos, pag-uusapan na naman yan. Pag-uusapan na naman ito mga to. Pagkatapos, babaguhin din naman ito. Ang revelasyon pa nga ni BP Sara Duterte, magdidesisyon din naman yan si Romualdez at si Zaldico. Kasi nga si Zaldico pa yung dating chairman ng appropriation na di umano sinibak ni Zandro. Sinibak. Okay? So, sila naman din daw magdi-decide. Sige. Pero sige, para naman hindi na natin sila lalagay dyan. Nandito na sila sa baba. Okay? Pagkatapos niyan, ano nangyayari? Okay? Dito, pupunta yan sa magpiprint. Saan yan? Nasa HOR yan. Nasa House of Representatives yan. Nandyan yan. Okay? So dito sa BICAM, sinasabi ni Ungab at sinang-ayunan dito sa BICAM, bilugan natin. Sa BICAM, sinasang-ayunan ni Pangulong Duterte yung sinabi ni Ungab na diyan blanco. Blanco daw yan. Pinakita kanina mga blanco. Di ba? So, sino pumirma dyan? Tanungin ko kayo. Di ba? Walang iba kung hindi yung mga senador at saka mga congressman. Hindi ho ang presidente. Yan ang sinasabing blanco. Sandali, banat bay. Kung blanco pala yan. Di ba dapat pag pinrint blanco yan? Tama kayo dyan. Kaya lang, may nagsabi sa akin, di ko na lang sasabihin ko sino, isang congressman, na talagang nangyayari yan. Taon-taon daw yan. Mapag-uusapan nila dito, may konklusyon na dito, pero pagdating dito sa printing, diyan na nagkakaroon ng himala! Kasalanan ba? Maglagay ako ng numero. Isang himala. Diyan daw nagkakaroon ng himala. Saan yan? Sa House of Representation. Representative. Sa madaling salita, diyan daw nagbabago ang ilang mga numero. Sa katunayan, yung nakausap ko ng congressman, dito daw, ipalitan natin ng kulay blue. Dito daw, may budget siya. Dito, may budget daw siya yung congressman na nakausap natin. Dito. May inalat na para nga sa mga proyekto. Pagdating daw dito, hindi itong panahon na ito dati nung unang yung panahon na siya pa ay congressman. Pagdating na daw dito, nawala na yung budget. Kaya nga daw siya nagtataka, sandali. Kinungklud na natin dito, pinirmahan na natin dito. Tandaan nyo pumirma to. Dito, pinirma niya ng lahat ng mga congressman. Si congressman ganito, si congressman ganyan, si congressman ganyan. Yung pinirmahan nila yan. Okay na, is na budget. Pagdating dito, nababago daw. Dito, dyan. Nababago daw. Ngayon, after nyan, babalik ngayon yan. Babalik. Dali. Chotomate. Babalik daw yan dito sa presidente. Hindi sa DBM, sa presidente. Pagbalik dyan, dyan na siya pipirma. So, nagkaroon ng hocus-pocus along the way from BICAM going to here. Nagkaroon ng hocus-pocus doon.
Ang linaw ng drawing ko, di ba? Nagigets nyo? Diyan nagkakaroon ng hocus-pocus. Yan yung sinabi ni Ungab, yan din yung sinang-ayunan ni Pangulong Duterte. Nagigets nyo? So, hindi po totoo na nagpapakalat ng fake news si Ungab at si Pangulong Duterte. Ang fake news talaga ay yung mga medyang mali ang tanong. Bakit? Ano sinabi nila? Sinabi nila na dito daw, yan, diyan daw sa presidente yung blanco. Walang sinasabi si Pangulong Duterte at si Ungab na dumating sa presidente yung printed na budget na blanco. Kaya may punto rin yung sinasabi ni Marcos at ng DBM na sinasabi nila, hindi blanco yan ha. Hindi blanco yan. Nung dumating sa amin yan, hindi blanco yan. Hindi maaaring pumirma si Marcos dyan ng blanco. Tama naman yun. Hindi nga blanco nandito na. Pero dito sa baba, dito, dyan, dito sa bycam, dyan, blanco yan. Yan yung sinasabing illegal, kriminal, na pipirma ka ng blanco. Tama, mali. Di ba? O, papaliwanag natin. Nang mas madaling layman's term, ika nga. Chotomate. Dali, baka mamaya may iba.